Magandang gabi po sa ating lahat. Isa pong mahalagang pagkakataon sa inyong lingkod ang maging tagapagpakilala ng ating note speaker. Siya po ay si Reverend Omar Robert R. Vizcarra. Siya ay nagpapatunay na ang pananampalataya ay nagiging apoy na kahit daanan ng unos ay hindi kailanman maubos. Siya ay pinanganak sa Cubao, Quezon City. Siya ay hinubog sa tugtog ng kampana ng simbahan at sa huni ng mga choir rehearsal. Anak ng pastor at siya po ay pastor's kin na naging pastor ng bayan. Ang kanyang ama ay si Pastor Felisberto Listamo. Nagtanim sa kanya ng tradisyong galing sa Convention of Philippine Baptist Churches. Habang ang kanyang ina na si Ruth ay UCCP music worker at hindi lang choir director, kundi tagapagpadaloy ng disiplina at devotion sa buhay. Ngayon, si Rev. Omar ay isang ordinaryong pastor ng United Church of Christ in the Philippines na kasalukuyang naglilingkod bilang administrative pastor ng isang medium-sized urban church at executive secretary para sa institutional ministry, partnership, and ecumenical relation sa UCCP National Office. Hindi lang mga titulo ang laman ng kanyang resume, kundi ng mga patotoo. Bilang isang survivor ng chronic disease, stage 5, siya ay sumailalim sa hemodic diafiltration 10 beses kada buwan. Madalas, sa pagitan ng paggawa ng sermon, pamumuno sa pananambahan, o pakikipag-ugnayan sa mga international church partners, karayon sa isang braso, mission paper sa kabila, nakatayo pa rin, nagpupuli pa rin. Ang kanyang ministeryo ay pinti ng radical na pag-asa at makalupang teolohiya. Pinagdurugtong niya ang ebanghelyo sa katotohanan ng lipunan, lumalaban sa disinformation, kumakalinga sa mga naaapi, at inaamon ang sistemikong kasamaan sa pamamagitan ng mga sermon na sakon sa banal na paraan. Mapaliturhiya man, dasal ng kagalingan, o voter education workshop, ang kanyang gawain ay walang alinlangan na makabuluhan. Si Reverend Omar, asawa ni Laila L. Fernandez, ay isang lisensyadong psychologist at deaconess ng United Methodist Church. Sila ay may isang anak, si Ruben Zion, 19 na taong gulang, sa gisag ng pag-ibig at pamana. Ang kanilang tahanan ay santuaryo ng pananampalataya, habag at sabayang paglilingkod. Sa kaibuturan niya, si Rev. Omar, isang matatag na alagad, tagapaghasik ng pag-asa, at pastor na minamahal sa mundong uhaw sa kagalingan at banal na pagkabigla. Mga kapatid, palakpakan po natin si Reverend Omar Robert Vizcarra. Malagigit po tayo sa ating pagkakatayo. Dinggin po natin ang isinasaad mula sa banal na kasulatan, mula po sa lumang tipan sa aklat ng Isaias, kabanatang 25, talatang 17 hanggang 25. Ganito po ang aking mababasa at marinig. Ang sabi ni Yahweh, ako ay dinikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan
ay ganap na malilimutan. Kaya naman kayo dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy wala ng pagtangis o panagol. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong sandaang taon at ang hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na isinumpa. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Magtatanim sila ng ubas at silahin ang aaring. Hindi tulad noong una, sa bahay na ginaway iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. Ano bang gawaing paghirapan nila ay tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Dito'y magsasalong parang magkapatid ang asong gubat at ang tupa. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman ng pagkain ay alabo. Kahit tapakan mo'y hindi ka magagamba. Magiging panatag at wala ng masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Zion ay walang makakapinsala o anumang masama. Ang pagpapala ay ating pinagsa sa pagbasa ng kanyang mayaman na salita. Pakinggan po natin ang pagbasa sa Bagong Tipan sa mga pahayag. Sa Binata 21, talata ng 1. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siya kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nila ng kalagyan ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papalinin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo. Maasahan at totoo ang kasalitan ito. Sinabi pa rin sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa upal na nagbibigay buhay. Ito ang kahandaan ng magtatagumpay, at ako'y magiging Diyos nila, at sila naman ay magiging mga anak. Patuloy natin tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos sa pagkabasa, pagkagaling ng kanyang mga salita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dala ko pong pagbati mula sa ating General Secretary, Bishop
coordinating arm ng ating General Assembly sa ating mga restrictions, credentials, at sa mga local churches. Bati rin sa ating arm ng piso, sa Faith Father at ang ating Minister Gilmar. At sa inyong lahat, mga kapatid, sa Panginoon, mga lingkod sa uwasan ng Panginoon at kapwa tagapagdala ng mabuting balita. Tayo ngayon po ay inikot upang magtakda ng plano ng konferensya, kundi upang makibahagi sa plano ng Diyos para sa isang bagong mundo. Ang tema natin ngayong taon ay isang panawagan. Paano tayo magiging mga tagapagpayo at tagapanumbalik ng pag-asa sa gitna ng lumalang pag-awasa ng ating lipunan? Mula pa sa panahon ni Isaias hanggang kay Juan sa isla ng Patmos, ipinakita na ng Diyos ang kanyang plano. Hindi lamang upang ayusin ang sirang mundo, kundi upang ganap ng kalilito muli. Sabi sa Isaiah 65 verse 17, sapagkat ako'y lilikha ng bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalala, di babanggitin. Sa Pahayag, chapter 21 verse 5, ang sabi, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Hindi ito katanisin. Ito ay pangako. Pangakong nagsisimula sa atin. Meron isang lolo sa Marawi na tinanong kung babalik ko siya sa kanyang nawasa na tahanan. Ang sagot ni Lolo, babalikan ko, hindi dahil lupa ito, kundi dahil gusto ko simulan muli. Mga kapatid, ganyan ang pag-asa. Hindi ito paghihintay sa himala, kundi pakikibahagi sa himala. Ang tunay na pag-asa hindi kahinaan. Ito po para sa akin ay paglaban. Paglaban sa takot, paglaban sa katiwalian, paglaban sa sistemang lumulunod sa kahiligan. Sabi sa Pahayag, chapter 21, verse 4, papahingin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, o dalamhati, o pag-iyak, o sakit. Dito sa Quezon, matapos yung bagyo, isang batang babae ang nagsulat sa pader gamit ang ulit. Ano yung sinulat niya doon sa pader? Sabi niya, hindi kami susuko, babangon ko. Ang sulat na nilagay niya doon sa pader ay sermon. At ang uling ay tinta ng pag-asa. Ang Diyos ay gumagawa ng bagong langit at lupa. Ngunit tayo ang kakampi ng Diyos. Hindi tayo nanonood lamang. Katuwang tayo ng Diyos sa pagpapanumbalik ng mundo. Dahil tayo ay tinatawag na muling tayo ang nasirang tiwala sa isa't isa. Yung silang ugnayan sa kalikasan. At tinatawag muli tayo ng pananampalatayang lumalaban para sa tao. Galing lang po ako sa Leyte, noong nakaraang linggo,
Pero sa ilalim po ng tolda, nagpapatuloy ang pananambak. May awitan, may panalangin, may pag-asa. Naniniwala kasi ako mga kapatid na ang simbahan ay hindi gusali. Ito ay sambayanang hindi sumusuko. Kapag tayo ay tunay na nagpapanumbalik, hindi tayo mananatiling ligtas. Dahil tayo po ay tinatawag na mamahas, magsalita para sa mga walang tinig. Tayo ay tinatawag na mamahas tumindig para sa inapi. Tayo ay tinatawag na mamahas magsakripisyo para sa pananampalataya. Dahil tayo po ay hindi nilikhang makihalubilo, tayo ay nilikhang makihimasok, dala ang mabuting balita na nagpapalaya. Yung linya, hindi tayo nilikhang makihalubilo, tayo ay nilikhang makihimasok, dala ang mabuting balita na nagpapalaya. Ay isang matapang na paalala na ang simbahan at ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi tinawag upang maging passive o tahimik sa gitna ng kaguluhan at katiwalian sa ating pamayanan. Makihalubilo, ito po ay tumutukoy sa pagiging neutral, hindi nakikialam o basta na lamang nakikisama sa takbo ng mundo para hindi magulo ang buhay. Samantala, ang makikimasok ay nangangahulugang aktibo na ibahagi, pumapasok, tumitindig sa mga sitwasyon may api, kawalan ng katarungan o kasinungalingan, dala-dala ang mabuting balita ng kalayaan, justisya, at pagkakas. Naniniwala kasi po ako na ang Kristiyano ay hindi po yan lukewarm. Sinong uminom ng kape dito? Gusto ba ng kape na lukewarm? Nagkalat ko, halikaw ka. Halikaw ka. Sinong nainom ng kape dito na halikaw ka? Actually, it's either you drink coffee that is hot or cold. Ang Kristiyano, hindi mo siya pwedeng lukewarm. It's either you choose to be hot or choose to be cold. Sa madaling salita, tinatawag tayo hindi na upang makisama sa mundo, kundi baguhin ito gamit ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Di lang tayo observers, tayo ang mga gospel troublemakers sa ngalan ng pag-ibig, justisya, at pananampalataya. Dahil mga kapatid, ang bagong langit at lupa ay hindi lamang pangginagawa. Ito po ay nagsisimula tuwing pinapatawad natin ang ating kapwa. Ito po ay nagsisimula kung tinutulungan natin ang mga nagutom. Ito po ay nagsisimula tuwing naglilingkod tayo ng walang kapatid. Dahil alam niyo sa mga batang tinuturuan natin ng Biblia, sa bawat senior na ating pinibisita at sa bawat katutubong pinaglilingkuran natin, nagsisimula na ang bagong langit at lupa. Pag sinabi po natin bagong langit at bagong lupa, madalas iniisip natin ito bilang spiritual, panginaharap. Ngunit para kay Isaias at kay Juan, ito po ay isang pangpolitikang pananaw. Bakit po? Sa kanila ay isang pananaw kung saan ang pang-aapi ay tinatapos, ang gutom ay pinapalitan ng kasaganaan, at ang luha ay
pinapalitan ng kagalakan. Sana po sa darating po kahalalan, muling susubukin ang ating pananampalataya. Hindi sa pananalangin lamang, kundi sa pagboto, sa pagmulat, at sa pagtatanggol sa katotohanan sa harap ng fake news, disinformation, at political dynasty. Tunay nga po maraming paniniwala na wala ng pag-asa sa sistema ng ating direksyon dito sa Pilipinas. Na tila paulit-ulit ang mga apelyido na kahit anong boto ng taong bayan, ang mayayaman at makapangyarihan pa rin ang naupo. Ngunit, bilang mga tagapagdala ng mabuting balita, tayo ang tinatawag na makikimasok upang hindi magkaya ang kasinungalingan, kundi ang katotohanan. Bagong langit at ang bagong lupa ay hindi po bunga ng magic o instant miracle. Ito po ay bunga ng sama-samang pagkilos, patuloy na pananalig at matapat na pagpapalingkod. Sana po tayo pakita natin ang simbahan ay hindi po tagapanood, kundi tagapagpagat, hindi tagamasid, kundi tagabago. Tayo ang ilaw, tayo ang asin, tayo ang tinig ng Diyos sa gitna ng ingay at politika. Gusto ko ipakilala sa inyo ang isang 19 years old na kabataan mula sa isang barangay sa Cavite. Pangalan niya po si Ira. Si Ira po isang Gen Z na tulad ng marami natin kabataan ngayon, nag-ibig sa TikTok, K-pop, memes na tawag ko, memes. Na? Memes. Hindi kasi ako Gen Z. Pero hindi doon, kung si Ira ay may matinding pagmamahal sa bayan at pananampalataya kay Kristo. Noong 2022 elections, kahit hindi pa siya nakaboto, aktibo sumama si Ira sa voters education ng kanilang barangay. Nag-organito daw siya ng BTS. Hindi ko alam itong BTS, pero baka iniisip yung Bangtan sa Nyonta. Hindi ko yun. Boto, tubo sa salindahan. Kahit madalas siyang minamaliit, pinagtatawalan, sinasabing wala namang mangyayari dyan, hindi siya sumuko. Sabi ni Ira sa kanyang youth fellowship o sa CYF, alam ko maliit man ako. Pero sabi daw sa Biblia, mustard seed lang ang kailangan para magkaroon ng mundo. Sa boto ko, sa dasal ko, sa pagtayo ko, baka may mundo pinakong makikita. Dahil kay Ira at yung mga batang katulad niya, napilitan yung kanilang barangay na magkaroon ng maayos sa voters education, transparent election watch, at training para sa mga bagong botahan. Tignan lang po ninyo si Ira. Isang kabataan, isang boses, isang liwanag. Kaya nang nagsisimula ang bagong namin at bagong mga. Mga kapatid, kung si Ira, isang simpleng Gen Z, walang posisyon, walang kapangyarihan, ay nagpatuloy at naging liwanag. Paano pa kaya tayong lahat dito na tinatawag na influensya ng pinitong bayan ng Diyos? Hindi hanggang edad, hindi hanggang maliit na resources.
tayo ay tagapagpayo, hindi tagamasid. Maglingkod tayo na may pag-asa kahit sa gitna ng pagkawasak. Maging boses tayo ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. At mananatili tayong simbahan na may tapang, tiwala at pagmamahal. Ang bagong langit at bagong lupa ay hindi produkto ng magic. Ito po ay bunga ng pananalig na may gawa at pananampalataya na may laman. Pagpalain kayo ng Diyos na muli lumilikha, bigyan kayo ng lakas upang kayo ang nasira, tapang upang manindigan para sa tama, at liwanag upang maghatid ng pag-asa sa mundo. Simulan nawa ang bagong langit at bagong lupa sa ating at sa ating simbahan. Amen. Para po sa ating paggagawa ng sertipiko ng pagkilala at pasasalamat, hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng sertipiko. United Church of Christ in the Philippines, South Luzon Jurisdictional Area, Southern Tagalog Conference, sertipiko ng pagkilala at pasasalamat ay pinagkakalugkay sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kaalaman at pagpapahayag ng salita ng Diyos upang bigyang mensahe at hamon ng buong kapatiran ng UCCP-STC sa pagdaraos ng kanyang 74 na taon ng pagpupulong ng konferensya tama ng temang Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the New Heaven and the New Earth. Iginawad ngayong 1 ng Mayo sa taon ng ating Panginoon, 2025 sa UCCP First Evangelical Church, San Pablo City. Nilagdaan ang inyo pong lingkod, Charlene C. De Luna, Church Conference Council Secretary, Kapatid Sheila Ardemesa, Conference Council Chairperson, and Reverend Marco P. Aranilla, STC Conference Minister. Ang sertipiko po ng pagkilala at pasasalamat ay pinagkakaloob kay Reverend Omar Rupert R. Gustavo.
Patuloy na Diyos ang aming pagkilala na sa iyo na umuna ang lahat ng biyaya ng aming pinakita. Sa gabi nito, Diyos, muli kami naghandog ng aming bahagi ng aming pinakita bilang pagkilala at pasasalamat. Nawaw Diyos, patuloy na pagkalagay ng lahat ng mga kapatid ng magawa na narito sa gabi, lalo kahit sa mensaheng aming narinig. Nawaw Diyos, pagyamanin mo ito sa aming mga puso at mundo upang kami ay patuloy na makapagintay sa iyo sa bahay namin at sa bahay ng lupa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa liwanag ng banal na kasulatan, ay gagamitin ng ating diwa upang suriin ang ating naging buhay sa buong taon. Ang lente ng katotohanan ay pag-aalawin upang mas malinaw nating makita ang ating kinabukasan. Maging bukas sa ating paglalakbay at sa pagbubuo sa payunlag ng yugto ng ating paglilingkod. Sa diwa ng pagkakaisa ay patnubayan natin ang isa't isa sa pangalan ng Diyos na may lalang ng kabutihan. Sa kapangyarihang iginawad sa inyong lingkod ng United Church of Christ in the Philippines Southern Tagalog Annual Conference, ay ating pumpormal na binubuksan ang ika-74 na taunang pagpupulong. Gabayan nawa tayo ng ating dakilang manunubos. Ito po, Panginoon, ang simula upang namin simulan ang tema, ang heralding of heaven and earth. Igawan mo, O Diyos, ang karunungan. Igawan mo ang katapangan upang ang mabuting balita ay mahayag sa buhay ng sa lugar. Samahan mo naman kami, at narito ang iyong iglesia, kung saan tinatalaga ang aming buhay. Hindi lamang sa pagsupi, buhay at pagsikyarin nito, hindi ang buong kaganapan nito sa pagsasabuhay para sa kapatuloy. Aming itinataas sa iyong Panginoon ang iyong iglesia. Huwag samahan kami, patnubayan mo kami, pamagitan ng iyong kapangyarihan, nagbibigay ng tunay na pagbabayad tulong upang ang katotohanan ay mahayag sa gitna ng Panginoon. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagsisimula ng ating taong nagpulong, ay kuskusin tayo ng Diyos ng malalim na malasakit
pag-akibat ng ating kakayanan at kaalaman upang magtagumpay ang ating taon ng tulong, ay igawan sa atin ng Diyos ang kanyang pagpapala, ang kanyang patnubay